Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa developmental psychology. Ididiscuss ko yung isang popular theory in DevPsych na tinatawag na life course theory. Now, this theory is a very long theory. I highly recommend basahin nyo yung Handbook of Child Psychology. Meron ditong chapter na dedicated lang talaga for life course theory. At ang warning ko sa inyo, mahaba yung chapter na yan. If I'm not mistaken, more than 20 pages kasi maraming mga specific details na pine-present dito sa handbook tungkol sa life course theory. And so for today, yung madidiscuss ko lang would be the general ideas about the theory. If you want the super specific details about the life course theory, basahin nyo yung chapter dito sa Handbook of Child Psychology. So, the big name to remember sa life course theory, si Glenn Elder, siya yung pinaka nag-develop ng general assumptions ng life course theory. Ito yung isa sa mga popular writings niya. Kung meron kayong time, basahin nyo. Meron ding journal article na sinulat si Glenn Elder na parang summarized version ng chapter na sinasabi ko dito sa Handbook of Child Psychology, mas maikli, mas straight to the point. Ito yung citation ng article. You can just Google Scholar this, i-download ninyo, and if you have time, basahin nyo on your own. So, like what I've said a while ago, the life course theory is one of the theories that we use in developmental psychology. At isa sa mga trabaho ng isang teorya is to answer the question, bakit naging ganyan yung development mo? As in lahat ng theories in DevPsych, yan yung main question na sinasagot. Dati-rati, hindi ka marunong magbasa. Ngayon, marunong ka na magbasa. Development yon. Bakit nangyari yon? Gagamitan mo ng theory. Dati-rati ka namang hindi okay ang relationship mo with others. Hindi ka maka-adjust sa social relationships mo. Ngayon, lahat friends mo na. Lahat okay na yung connection mo sa mga tao sa kaopisina mo. Anong nangyari? Bakit naging ganun yung development mo? This theory can answer those questions. At ang sagot ng life course theory sa question na yan, bakit naging ganyan ang development mo, what can explain the changes that I can see in you, the word is context. May kinalaman sa context mo kung bakit naging ganyan yung development mo. And what do you mean by context? In the language of life course theory, context is any event, any specific or unique events na nangyari sa buhay mo. Merong mga specific events sa buhay mo na hindi nangyayari sa lahat, pero nangyari sa iyo. Yun yung nagpaliwanag kung bakit nagkaroon ng pagbabago or development in your lifespan. Now, medyo general pa lang yan. As I go along, mas magiging specific yan. Now, let's compare lifespan theory from life course theory. Yung lifespan theory, ito yung theory na diniscuss ko last time. Ikumpara natin yan. How is this different from the theory that we are discussing right now? Ang lifespan theory, ang focus niyan is what generally happens in a life stage. Ano yung mga bagay na normal na inaasahan kapag pasok mo ng isang life stage? Kaya nga yung word dyan is normative events. Ang lifespan theory, ang focus, normative events. Ano yung mga 100% na mangyayari kapag ang tao pumasok na sa adolescence? 100% mga mangyayari dapat mong asahan when a person enters young adulthood, when the person enters middle adulthood, so on and so forth. Yun ang lifespan theory. Ina-anticipate natin yung mga sureball na mangyayari in a life stage. Iba yon sa life course theory. Ang life course theory, ang pinag-uusapan dito, specific context, specific events na nangyayari sa isang tao, pero yung event na yon pwedeng hindi nangyayari sa ibang mga tao. In developmental psychology terms, non-normative events. Pwedeng mangyari sa isa, pero hindi nangyayari sa lahat. Yun yung focus ng life course theory. Yun yung ibig sabihin ng context. Paano yung mga specific context na yan, yung mga unique events na yan, sa buhay ng isang tao, nakaka-apekto sa development niya. So, yun lang ang distinction. Lifespan theory is about normative events. Life course theory is about non-normative events.
Para mas malinaw, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, in understanding young adulthood. Sa life course theory, paano natin iniintindi ang young adulthood? Pinag-aaralan ng theory, ano yung mga sureball, siguradong mangyayari sa isang tao na nasa young adulthood stage. At syempre, saan natin gagamitin to? Sinabi ko to nung previous lecture. Sa lifespan theory, para maging maayos ang development mo, you need preparation. Kailangan paghandaan mo yung mga bagay na ina-anticipate mong mangyayari in a life stage. Kaya kung gusto mong maging maayos ang development ng isang bata na papasok ng adolescence, what should you do? Sabi ng lifespan theory, paghandaan mo. Ituro mo sa mga bata yung mga dapat niyang paghandaan bago siya pumasok ng adolescence. Lifespan theory yon. Pag life course theory, and when we talk about young adulthood, hindi natin pag-uusapan ano yung generally nangyayari sa young adulthood. Rather, ang tanong natin, paano na-experience ang young adulthood ng isang tao given his or her unique context? Like what? Halimbawa, some examples of context, yung experience ng young adulthood, depende yan kung male or female ka. Siyempre, hindi naman lahat ng tao male, hindi naman lahat ng tao female. So, yan yung tinatanong ng life course theory. Anong pagkakaiba ng experience mo as a young adulthood? Depende kung babae or lalaki ka. Definitely iba ang young adulthood experience ng mga lalaki, iba rin ang young adulthood experience ng mga babae. Some other context other than gender would be socioeconomic status. Iba ang experience of young adulthood ng mga sobrang yaman, iba ang young adulthood ng mga middle class, iba rin yung young adulthood ng mga nasa poverty. So, paano nakaka-apekto yung socioeconomic status sa young adulthood experience ng mga tao? Life course theory yon. Ihabol na rin natin yung religion. Yung general experience mo ng young adulthood, depende yan kung anong religion mo. Iba ang young adulthood ng mga Buddhist sa young adulthood ng mga Katoliko, sa young adulthood, let's say, ng mga Muslim. So, yan yung focus ng life course theory. Ano ang pagkakaiba sa general experience ng young adulthood stage depende sa specific context ng tao. Such as, yun na nga, pagiging babae or lalaki, socioeconomic status, religion, at iba pa. So, I hope that differentiates lifespan theory from life course theory. Talagang magkaiba sila. Now, let's zoom in the life course approach and talk about the 5 general principles that the theory believes in. Ito yung foundation ng teorya. Pag-usapan natin yung 5 na yan. No? Una, ang life course theory, meron siyang paniniwala na ang tawag principle of lifespan development. The theory believes that human development happens in the lifespan from the prenatal period hanggang old age. Anong napapansin ninyo? Sounds familiar? Pareho sila ng paniniwala ng lifespan theory. Yan din yung paniniwala ng lifespan theory, right? So, ang implication nito, yung life course theory at lifespan theory, they don't contradict each other. So, wag nating paglabanin, wag nating pagsabungin. Let's not pick sides. Wag natin itanong, anong theory yung pinaniniwalaan mo, lifespan or life course? Because they don't contradict each other. In fact, they complement each other. They overlap in this sense. Pareho silang naniniwala na ang development posibleng nangyayari yan anywhere within the lifespan from the prenatal period hanggang old age. Pero meron lang akong gentle reminder about this belief, about this principle na hindi sigurado na lahat tayo aabot tayo ng old age. In the lifespan, wala talagang nakakasigurado kung hanggang saang stage aabot ang buhay natin. Kasi common assumption yan, life course man yan, or lifespan theory man yan, people measure the length of their lives based on their age right now and compare it to old age. Yun yung nagiging basis nila kung mahaba pa ba yung buhay nila. Like for example, teenagers. Most teenagers, let's say 13 years old, would believe na mahaba pa yung buhay nila. Bakit? Saan nanggaling yung ganong conclusion? Alam nila na 13 years old pa lang sila, ikukumpara nila yung 13 years old sa 65 years old, which is simula ng old age.
So, kukumpitin nila, 65, yung old age, 13 pa lang sila, mahaba pa ang buhay. That is a wrong approach in looking at life. Kasi kapag ginawa mo yun, ina-assume mo na aabot ka ng 65 years old. But the reality is, you are never sure of that. Yes, 13 years old ka, pero hindi guarantee na aabot ka ng 65. Paano kung yung buhay mo hanggang 16 lang pala? Paano kung yung buhay mo hanggang 25 lang, or hanggang 35 lang, or hanggang 40 lang? You get the point. Walang taong may guarantee na aabot tayo ng old age. Anytime, we can go. Any day, our life may end. Yan yung point. Hindi natin alam kung gaano kahaba yung buhay natin. So let's not assume that old age is the last stage that we will have in this life. Lahat ng life stages in the lifespan can be our last stage. May mga tao ang last life stage niya na papasukin niya is childhood. May mga tao ang last life stage niya is adolescence. May mga tao ang last life stage niya young adulthood. You get the point. Any life stage that we enter in has the possibility na yun na yung last natin. Ganyan kaikli ang buhay. Ganyan ka-unpredictable ang length of life. That's why knowing this ang application nito, no? Ayusin na natin dapat yung mga bagay na dapat nating ayusin. Yung mga bagay na mahalaga, we need to prioritize hanggat meron pa tayong oras. And one of the things, if you're going to ask me as a developmental psychologist, na dapat inuuna natin because it's so important and life is so unpredictable is our spiritual condition. I will pick spiritual development. And one of the most important things that you need to settle na may connection sa spiritual development mo is what would you do with Jesus Christ. Kasi kung anong gagawin mo kay Kristo habang buhay ka pa sa lifespan will determine what will happen to you in eternity. Kung iisipin mo, mas matagal ka sa eternity kumpara sa lifespan. Kaya dapat mas concerned ka sa eternity mo than your lifespan. At kung concerned ka sa eternity mo, you have to accept what Christ has done on the cross. The very popular John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." Yung word na perish, mangyayari eternity. If you did not accept what Christ has done for you. Kaya nga sabi ko, no, habang buhay pa tayo, habang may chance pa tayo, ito yung dapat nating isettle. Believe in Christ, believe in God, because it will affect whether or not we will perish in our eternity. So dapat yan yung una nating ayusin in the lifespan. Principle number 2, ang life course theory naniniwala sa principle of time and place. According to Elder, the life course of individuals is embedded in and shaped by the historical times and places they experience over their lifetime. Anong ibig sabihin yan? Bakit ang mga tao iba-iba sila ng experience of certain developmental events in the lifespan? Ang sagot ng life course theory, kasi iba-iba tayo ng historical context. Life course theory places a very important role sa historical context kung bakit iba-iba tayo ng experience sa buhay. Like for example, let's talk about your school experience. Kung ikukumpara mo yung school experience mo sa school experience ng mga parents mo, if you have time later, assignment mo to, approach one of your parents and then ask your parent, kamusta ang school experience niya? Masisense mo na yung school experience niya maraming pagkakaiba sa school experience mo. Although yes, may mga similarities and overlaps, pero mas marami yung differences. Ano ang sagot ng life course theory doon? Why would people have different experiences about school? Because people enter school in different historical contexts. Iba kasi yung historical context ng school experience ng mga parents mo, let's say during the 50s, sa school experience sa mga tao ngayon during 2023. Magkaiba ng historical context. Magkaiba ng mga nangyayari sa mga eskwelahan. If you compare schools in the 50s and schools during 2023. Another example is, bakit magkaiba ng ugali yung mga Gen X sa mga millennials?
Although again, may mga overlaps yan, may mga similarities, but life course theory focuses on the differences. Iba sila manamit, iba yung values nila, iba yung priority nila sa buhay, sometimes even language and terminologies magkaiba. Saan nanggagaling yung mga differences na yon? Ang sagot ng life course theory, historical context. Iba kasi yung historical context ng mga Gen Xers sa historical context ng mga millennials. And those differences in historical context, yun yung source of their observable differences. In fact, mas palawakan mo pa yung generational differences dito Gawin mong pagkakaiba ng boomers sa Gen Zs. Yan talaga ang layo ng gap niyan. Bakit magkaiba ang pananaw, ang values, ng behaviors, priorities, yung boomers versus Gen Zs? Answer? Historical context. Ibang-iba yung historical context ng mga boomers sa historical context ng mga Gen Zs. Kaya dito nanggagaling yung laging nag-aaway. Yung mga matatanda at yung mga bata, merong generation gap. Yung idea ng generation gap, related yan sa life course theory. Generation gap is explained by historical background differences among different generations that give way to psychological differences. Kaya yung mga sermon ng mga matatanda nanggaling sa ganyang reality Magkaiba kasi ng historical background. Bakit naninermon yung matanda? Noong panahon namin, wala naman kaming ganyan. Kala nyo, pinupulot lang ang pera. Because during her time, mahirap ang pera. Panahon kasi ng gera, panahon ng economic depression na hindi ganun ka-obvious na nangyayari ngayon. Kaya during their times, mahirap talaga ang pera. Ngayon, mas improve na yung economy, maraming technological advances, mas mabilis na lang kumita ng pera. Ngayon nga, kahit wala kang college degree kaya mo maging milyonaryo. Let's say, mag-vlog ka, mag-YouTube ka. Tapos, napaka-successful ng vlog mo. That's possible today, but that's not possible 50 years ago. Noon, ang labanan talaga college degree. Kung tapos ka ng college, maganda ang buhay. Kung wala kang tinapos, nako, kailangan mo talagang mag-manual work. Work harder para kumita ka ng pera. Kaya during their time, mahirap kumita ng pera. Kaya dito nanggagaling yung matanda na nananermo ng bata tungkol sa ease of getting money. You see? Yan yung role ng historical context in understanding human development. Nagde-develop yung differences among different people base sa historical context na kinalakihan nila. Number 3, meron din tayong tinatawag na principle of timing. According to Elder, the developmental impact of a life transition event is contingent on when it occurs in a person's life. Yung impact sa'yo ng isang event sa buhay, depende yan sa kung kailan mo na-experience yan in the lifespan. Let's take for example, yung pagbubuntis. By the way, ang Tagalog pala nito, ito, ang epekto ng pagbabago ay depende kung kailan nangyari ito. Let's talk about pregnancy in general. Ano ang experience ng pagbubuntis? Anong sasabihin ng lifespan theory? Yung isang theory natin. Bibigyan ka ng listahan ng lifespan theory ng mga bagay na dapat mong i-expect, sureball na mangyayari kapag ang tao na buntis. Pero ang life course theory, titignan niya yung konteksto. Kaya ang sagot ng life course theory dito, depende sa konteksto mo. How you will experience pregnancy depends on the context of the person who got pregnant. And one of the contexts that we look at in connection to number 3 is timing. Saan sa lifespan mo na experience yung pagbubuntis mo? Kasi iba-iba yan ng magiging experience, Kapag ang tao nabuntis during adolescence, iba yan kapag nabuntis siya during young adulthood, iba yan kapag nabuntis yan during middle adulthood. Hindi mo pwedeng sabihin na pare-pareho lang ng experience ang mga yan sa pagbubuntis. For sure, may mga differences yan. Isa dyan, yung pagbubuntis, mas stressful. Isa dyan, yung pagbubuntis, mas relaxed. Yung isa dyan, yung pagbubuntis, mas expected. Kasi nasa tamang edad siya nung nabuntis siya. You get the point, So, again, yung general experience mo of pregnancy will depend on saan sa lifespan mo na experience yung event na yon.
Another example, no, other than pregnancy, about spiritual development to, how would a person react to the gospel? May sinesharean ka ng gospel, pero iba-iba yung reception niya, depende kung saan sa lifespan mo shinare yung gospel. Like for example, shineran mo ng God's word yung kaibigan mo during adolescence. At yung reaction niya doon, inisnab lang niya, pinagtawanan ka pa. And then shineran mo na naman siya ng gospel nung young adulthood. This time nag-improve. Nung shineran mo, ang reaction sa'yo, pinakinggan ka ng konti. Although hindi niya pinakinggan lahat, nabore siya sa some parts ng presentation mo, pero in a way, nakinig pa rin siya. Ibang-iba sa reception niya nung adolescent pa lang siya. Kasi nung adolescent pa lang siya, talagang inisnab ka eh. Dito kahit papano, pinakinggan ka. And then shineran mo ulit, nung middle adulthood na yung kaibigan mo, finally, doon siya tumanggap ng gospel. Doon niya tinanggap yung God's word. Now, what would explain that? Bakit iba-iba ng reaction yung kaibigan mo sa God's word? Because you shared the gospel in different time. In different times of that person's life. Kaya naging iba-iba yung reception niya doon sa gospel. Siguro merong mga events sa buhay niya during adolescence that made him snub the gospel. Tapos yung mga events na yon, nung young adulthood, nag-iba na naman that made the person more or less listen to the gospel. And then may mga iba na namang nangyayari during middle adulthood that made the person finally accept the gospel. Yan yung principle of timing. Kaya ang lesson dito, no, kapag nag-share tayo ng gospel sa tao, share lang tayo ng share, maging consistent tayo in the lifespan. Hindi porket ni-reject tayo isang time, susuko na tayo, hindi na tayo mag-share ever doon sa tao na yon. For all we know, baka mali lang yung timing natin. Sana, we pray na mag-share tayo ng gospel sa isang tao na finally tama yung timing, the gospel speaks to them, they accept what Christ has done. Diba? Kaya nga, in connection to the principle of timing na iisip ko dito, yung sinabi ni Solomon, that God has His own timing. He has made everything beautiful in His time. And that includes sharing the gospel and people accepting the gospel. Wala naman sa mga kamay natin whether somebody will accept the gospel or not. Nakadepende yan sa timetable ng Diyos. Di ba may mga tao talaga na merong correct timetable. God has a timetable for them kung kailan yung best time that they will respond to God's word. Ang role lang natin as believers, as sharers of the word, is to be consistent. That every time we have an opportunity, we share the gospel to people. Yun nga, sana mag-pray tayo na pag nag-share tayo, yun yung right timing. That finally, this person will get to know God. Next, number 4, meron tayong tinatawag na principle of linked lives. According to Elder, lives are lived interdependently and that social and historical influences are expressed through this network of shared relationships. Ang ibig sabihin lang yan, in Tagalog, may epekto sa iba ang pagbabago ng isa. Ang sinasabi ng life course theory, kapag may mga pagbabago sa buhay ng isang tao, magkikreate yan ng ripple effect. Alam niyo naman yung ripple effect, di ba? Merong still water, batuhin mo ng bato, yung action sa center, kakalat yan sa surrounding waters. Ganon din sa human development. Kapag may development na nangyari sa buhay ng isang tao, because our lives is so linked with other people, it will also affect the lives of other people around us. And we should not be surprised because God programmed our life to be like that. Talaga ang Diyos nung ginawa niya yung tao, ang design ng buhay natin, connected tayo sa lahat. It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. Ang disenyo ng buhay is we are always linked to another person. Kaya even clinical psychology agrees with this Ang mga tao na laging isolated, hindi connected sa ibang tao, ayaw makipag-usap sa ibang tao, risk yan sa mental health because that's not our design. We are designed to be linked with people's lives. Isa yan sa mga sources ng mental health natin, our relationships, our connection with other people. So, going back to the principle of linked lives, let me give you an example.
Paano nangyayari yung may epekto sa iba ang pagbabago ng isa? Let's say may isang pamilya, lahat sila mahihirap, pero finally, yung panganay, nakatapos ang pag-aaral. Talagang tsinaga ng parents niya na makatapos siya. So nakatapos siya sa isang magandang eskwelahan, one of the top schools, summa cum laude. Dahil dyan, tataas yung value niya as an employee. Dahil nakagraduate siya ng maayos, mag-a-apply yan ng trabaho, makakakuha ng magandang trabaho yan. Maganda ang income yan. Now, in that case, hindi lang yung graduate yung gaganda ang buhay. Anong sasabihin ng principle of linked lives? Meron ding epekto yung pagganda ng buhay niya sa mga tao na nakapaligid sa kanya, specifically the parents. O yung parents niya, mga mangingisda. Dahil maunlad na ang buhay nung graduate, syempre maaambunan niya ng income yung parents niya. So magi-improve yung fishing business ng parents niya. Yung mga parents niya bibili ng mga bagong equipments, bibili ng bagong bangka. So ano mangyayari? Gaganda yung business. Mas dadami yung fish na mauhuli nila, mas marami silang income na makukuha. Ano na ang mangyayari next? Pwede na ngayon nilang pag-aralin yung mga kapatid niya na hindi nakapagtapos. Kasi kaya nga siya nakapagtapos huminto muna yung ibang kapatid niya. Hindi kaya ng parents kasi niya na sabay-sabay nag-aaral yung mga anak. Finally, nakatapos na. Gumanda na yung business ng parents. Now they can afford na yung ibang mga anak naman nila yung pag-aralin nila. Fast forward, yung 5 pang nag-aaral, lahat yun nakatapos. Lahat yun naging maganda yung trabaho. Lahat yun inaambunan na naman yung mga parents nila, lalong gumanda ngayon yung business, lalong gumanda yung income ng parents. You get the point? Yan yung linked lives. Ang pagbabago sa buhay ng isa, may epekto sa iba. Another example, pregnancy. Yung simpleng teenage pregnancy, in the principle of linked lives, hindi lang yung teenager na nabuntis yung maapektuhan. Magkikreate yan ng ripple effects. Like what? Doon pa lang sa mismong nabuntis, may ripple effect na yan Magbabago yung social role niya. At alam naman natin in DevPsych, kapag meron kang bagong social role, magbabago yung structure ng buhay mo. Magkakaroon ka na ng mga additional responsibilities. So, teenager na nabuntis, from anak, naging nanay na siya. At yung pagiging nanay niya will change the structure of her life. Pero hindi lang hanggang sa kanya yung pagbabago na mangyayari. Yung nanay niya magbabago rin. Yung nanay niya na dati nanay lang, ngayon lola na. And in our society, ang lola may mga responsibilities yan. So magbabago na naman yung design ng buhay nung dati-rating nanay na ngayon lola na. Ganon din sa tatay niya, from papa to lolo. Yung brother niya magiging uncle na. Yung kapatid niyang babae magiging auntie na. Yung best friend niya, syempre kukunin niyang ninong at ninang. All those social roles will change the structure of these people's lives. The principle of linked lives. Last example, macro example merong community sa probinsya, sobrang hirap. Yung mga tao talaga doon, lugmok sa kahirapan. Buti na lang meron silang isang mayor na talagang pinursige niya na makapagtayo ng eskwelahan in their poor community. Naging successful, nagkaroon ngayon ng eskwelahan. Magkakaroon ngayon yan ng ripple effect. The fact na nagkaroon ng eskwelahan sa place na yan na dati-rating wala, may ripple effect yan. Siyempre, magpoproduce ng graduates yan. Yung mga graduates na yan, mapupunta sa Maynila para makapag-college. At yung mga nakapagtapos ng college na hanap ng magandang trabaho, babalik ngayon niya sa community nila. Siyempre, yung mga pamilya nila nandyan. So, maaambunan ng income yung mga poor families dyan. Tataas yung standard of living ng mga tao sa poor community na yan. Yung mga estudyante dati ng school na to, syempre babalik dyan. Magko-contribute ngayon ng money para mas pagandahin yung school. Magko-contribute ng money for their community where they grew up in. So nagkaroon ngayon ng income yung community, yung mayor nakapagtayo tuloy ng magandang ospital. Nag-improve yung community in general. Yun yung sinasabi ko dito, no? Yun yung linked lives. You can also apply this principle in the macro level. Nagtayo ng isang magandang eskwelahan, isa poor community,
nag-ripple effect ng mga magagandang effects sa community na yon. Mas naging maunlad yung buhay ng mga tao. Okay? Last one, number 5, the principle of agency. Individuals construct their own life course through the choices and actions they take within the constraints and opportunities, history, and social circumstances. Medyo mahirap intindihin pero simple lang ang ibig sabihin niyan na sa human development, mahalaga yung role ng choices and actions. Yung mga choice na ginagawa natin in the lifespan, yun ang nagpapagalaw sa direction ng development natin, whether magiging maganda or magiging pangit. Kasi sa previous examples ko in the life course theory, kung mapapansin ninyo, no, marami mga forces in our lifespan that influences the direction of our development na wala tayong control. Hindi natin kontrolado yung mga historical events na mangyayari. Hindi natin kontrolado na mangyayari ang World War. Hindi natin kontrolado na mangyayari ang pandemic. Hindi natin kontrolado kung anong klaseng pamilya tayo mapupunta. Hindi natin choice yon. Pero life course theory does not stop there. Kasi in the lifespan, kahit na marami tayong mga bagay na hindi kontrolado pa rin natin kung paano tayo magre-react. Kung paano tayo magre-respond sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Like for example, poverty. Hindi naman kontrolado ng tao yan. Hindi kontrolado ng isang tao na napunta siya sa isang pamilya na lugmok sa kahirapan. Pero ang sasabihin ng life course theory, although pinanganak ka sa pamilya ng mga mahihirap, meron kang choice para baguhin yung development mo. Hindi ibig sabihin no, na pinanganak ka sa mahirap na pamilya, mamamatay kang mahirap. Kapag gumawa ka ng choice para baguhin mo yung trajectory ng buhay mo, para baguhin mo yung landas ng buhay mo, pwedeng mag-iba. Mahirap ka ngayon, pero uunlad ka later. Basta gagawin mo yung choice. You need to make the right choices that will improve your state of life. Whether magiging tambay ka, at patuloy ka magiging mahirap or uunlad ka at magiging mayor ka ng Maynila, depende yan sa mga choices na gagawin mo. O ang magandang example dito si Yorme Isko, pinanganak siyang mahirap. Yung family background niya talagang mahirap. Naging basurero pa siya, ganun siya naging ganun kahirap yung buhay niya. Pero bakit umunlad yung buhay ni Yorme? Hindi siya nagpatuloy na naging mahirap because he made a choice. Napagyamanin yung sarili niya through education. At yung choice na yan na ginawa niya sa sarili niya, yan ngayon yung nagpabago ng landas ng buhay niya. From poverty, papuntang kaunlaran. So developmental psychology terms, so ito yung nagpabago ng trajectory ng buhay niya. Yan yung ibig sabihin ng principle of agency. We are not victims. We are not helpless in the lifespan. Yan. Everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different result, make a different choice. So going back to poverty, whether or not magiging mahirap ka pa rin or uunlad ka, depende yan sa choices na gagawin mo sa buhay mo. So kung gusto mo magbago yung landas ng buhay mo, baguhin mo yung mga choices mo. Kaya in connection to that, i-connect natin sa theories of personality, medyo sablay yung sinabi ni John Watson dito. Basically, if you read his quotable quote, ang sinasabi ni John Watson, walang choice ang tao. Yung development ng tao, nakadepende yan, hostage tayo ng environment natin. Kung pinanganak ka sa pamilya ng mga lawyer, wala kang choice, magiging lawyer ka. Kung pinanganak ka sa pamilya ng mga artist, wala kang choice, magiging artist ka, mali yan. Hindi yan ang pinaniniwalaan ng life course theory. Kahit pinanganak ka sa pamilya ng mga lawyer, but if you made a choice that you want to be an artist, pwede. Pinanganak ka sa pamilya ng mga artist, but you made a choice to be a lawyer, pwede. Hindi tayo helpless in the lifespan. Kaya mali yung mga ganitong statement na sinasabi ng mga tao, na as if wala tayong choice in the lifespan. Sasabihin, wala akong magagawa, pinanganak akong mahirap. Malas ko talaga, ngayon pa akong generation na to pinanganak, kaya ganito yung buhay ko eh. Or, hindi ko ginusto, nalubog ako sa utang. Mahina talagang ekonomiya natin ngayon, mali. Lahat yan, pwede mong baguhin yung takbo ng buhay mo through the choices that you will make. Kaya yung choice in the life course theory, yan yung parang monibela ng buhay mo.
Kung saan pupunta ang buhay mo, depende yan sa mga choices na gagawin mo. And the Bible agrees with this idea. Kaya nga 'di ba sa Romans, ang isang utos diyan, do not conform to the pattern of this world. What does that mean? Meron tayong choice whether or not we will conform to the pattern of this world. Hindi naman iuutos sa atin yan kung wala tayong choice sa pattern of the world. Meron. So choice natin whether or not gagayahin natin yung evil ways ng mundo or we will become holy by following God's word. It's our choice. But whatever choice that we make, that will determine kung saan papunta yung development natin. In this case, our spiritual development. Kung sundin mo yan, you did not conform to the pattern of the evil world, gaganda ang spiritual development mo. Pero kung ibang choice ang ginawa mo, nag-conform ka sa pattern of the world, pattern of the evil world, lalagpak ang spiritual development mo. It's all up to you. Now, in closing, ano yung mga applications, lessons na pwede nating matutunan from life course theory? Number 1, ang tinuturo ng life course theory is, life is full of curveballs. Ang ibig sabihin ng curveballs, mga bagay na hindi inaasahan in the lifespan. Or in the language of elder, ito yung tinatawag niyang turning points. Mga bagay na hindi mo akala ay mangyayari pero nangyari. At yung mga bagay na yon, it will affect your development. Kaya sabi ni elder, no, may dalawang bagay tayong dapat i-consider sa buhay. May mga bagay na tayo hindi inaasahan, may mga bagay tayong inaasahan. Again, kung babalikan natin yung mga theories, ang lifespan theory ang focus sa mga bagay na inaasahan. Ang life course theory ang focus mga bagay na hindi inaasahan. At ang emphasis ng life course theory, mas mag-focus tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya may dalawang applications yan. Number 1, we really need to expect the unexpected. Dapat meron pa rin tayong mga plano sa mga bagay na maliit ang chance na mangyayari. Kasi kahit maliit yung chance na mangyayari yon, for all we know, pwede pa rin siyang mangyari. One good example would be the pandemic. Nobody saw the pandemic coming. Never natin inisip na magkakaroon ng ganun katinding pandemic. Pero sino yung mga nakasurvive ng pandemic? Yung naging okay yung financial situation nila during the pandemic, yung mga taong naghanda sa isang bagay na maliit ang chance na mangyari such as COVID-19. Kaya sila nag-survive na pandemic kasi meron silang savings. Bakit sila merong savings? Kasi inisip nila nung wala pang pandemic na baka magkaroon ng something unexpected. Ayokong magkalat kapag nangyari yung unexpected na yon, kaya kahit wala pa ako nakikita na masamang unexpected na mangyayari, magsisave na ako ng money for that. Kaya nung nangyari yung pandemic, buti na lang may savings sila, they survived the pandemic. Yun yung ibig sabihin ng application number 1, expect the unexpected. Isang magandang practice yan for a better human development. Kasi we will never know talaga, no? Merong mga bagay na imposibleng mangyari or maliit yung chance na mangyari pero biglang mangyayari. Yun. Kaya dapat sa buhay meron tayong dalawang pinagpaplanuhan. Meron tayong plano sa mga bagay na inaasahan natin. Again, lifespan theory yan. Pero sa life course theory, paghandaan natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Such as yun na nga, pandemic, or baka magkagera na naman, or baka biglang bumagsak yung economy, we will never know. We need to have a plan for the things that we don't see coming. Yan yung tinuturo sa atin ng life course theory. Application number 2, in connection to number 1, no, life is full of curveballs, kailangan, it makes sense that we search for divine dependence. Because you cannot prepare for everything, because you cannot see everything. As human beings, limited lang yung foresight natin. We can only see so much. Kumpara sa nakikita ng Diyos. Ang God kasi eternal Eternal yung perspective niya. God can see things that you cannot see. Kaya kahit anong paghahanda ang gawin mo, hindi ka makakasigurado na lahat ng bagay mapaghahandaan mo kasi may mga bagay na hindi ka nakikita. Kaya ang response dapat dyan, let the divine prepare for you. It makes sense when you pray to God and you tell Him, Lord, kayo na pong bahala sa akin sa mga bagay na hindi ko nakikita mangyayari. You are the one to prepare me for those things.
Kasi ulitin ko, hindi mo kayang paghandaan ng lahat ng bagay in the future because you cannot entirely see the future, but God can. So divine dependence makes sense. Kaya nga in the Bible, isa yan sa mga spiritual skills na tinuturo. We need to learn how to put our trust, especially our future, in God's hands. Siya ang magpe-prepare sa atin for the things that we cannot see, but He sees every day. Yan. Kaya yung mga nakikinig dyan, sana magkaroon kayo ng ganyang spiritual skill. Huwag tayo masyadong mayabang na sinasabi natin, lahat ng bagay sa future kaya nating paghandaan. That's not true. Our foresight is very limited. Sana hindi tayo ma-caught off guard. Yan yung isa sa mga worst na pwede mangyari in human development. According to life course theory, yung nagkaroon ng event sa buhay mo na never mo inaasahan at hindi ka handa sa event na yon. Again, good example would be the pandemic. Maraming tao nagsabi niyan, hindi ko akalain na mangyayari sa akin to. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong situation. Oh, what does that mean? May isang pangit na situation, may demand yung situation na yon, yet because they are unprepared, wala silang resources that they can use to deal with the situation. Yan yung mga tao ngayon na naglagpak-lagpak yung development during the pandemic. They were not able to prepare for the pandemic. Kung noon pa lang, lagi ka na nagpe-pray, Lord, whatever happens in the future, you prepare me. Binigay mo yung sarili mo sa Diyos. Then God would be preparing you for something that is coming that you did not see coming. So yan yung explanation why it makes sense na bilang isang tao in the lifespan, dapat meron kang divine dependence on the future. You cannot prepare for everything. Number 2, people differ in their timetables. Isa yan sa mga teachings ng life course theory. The term timetable is very important. May dalawang klase yan, no? May in time, may off time. In time, ibig sabihin yan, yung mga events na nangyayari sa buhay mo, eksakto, pasok sa expectation ng society. In time yon. Kasi yung society, meron silang kalendaryo na dapat sa ganitong age, ito na yung mga mangyayari sa'yo. Kapag pasok ka sa kalendaryo ng society, ibig sabihin yung buhay mo in time. Yung off time naman, ibig sabihin, hindi ka pasok sa kalendaryo ng society. Like what? Halimbawa, graduation. Ang society ine-expect na ang tao mag-graduate at around age 21 sa college. So kapag graduate ka 21, in time ka. Pero pag graduate ka ng, let's say, 35 ng college, off time ka. The same thing with marriage. Ang society ine-expect na ang mga tao magpapakasal ka at around to age 25. In time yon. Pero pag nagpakasal ka ng 45 years old ka na, yung pagpapakasal mo na yon, off time. O ngayon, anong kinalaman nito sa human development? Ang kinalaman niyan is whether or not mag-fit ka sa kalendaryo ng society. Sa social expectation, choice mo yan. Hindi dapat natin binibigyan ng pressure yung mga sarili natin na dapat yung mga events sa buhay natin laging in time. Kasi iba-iba tayo ng tinatawag na pacing. May mga tao mabilis ang pacing, lagi silang in time. May mga tao na mabagal ang pacing, lagi silang off time. But whatever it is, okay lang yan. Kasi dyan nanggagaling yung developmental pressure na tinatawag. When you force something in your life, simply because gusto mo lang makapasok sa kalendaryo ng society. Again, examples would be marriage. That's one good example. Marami mga tao na pe-pressure na magpakasal. Bakit? Kasi malapit na silang mag-off time sa pagpapakasal. Iniisip nila 45 na sila, wala pa silang asawa. Nape-pressure ngayon sila. Pinipilit tuloy nila. Kahit hindi naman dapat ipilit. Kahit sino na lang na-meet nila, gusto na nilang pakasalan. Hindi maganda yon. The same thing with having kids. May mga tao na pe-pressure na magkaroon ng kids kasi wala na sila sa na-off time na sila in terms of having kids. Marami na mga technological advances ngayon na hindi na ganun ka-urgent na lagi kang in time. Like for example, si Alice Dixon nga, 51 na pero nagkaanak pa rin. Marami ng mga tao ngayon na lolo at lola na pero doon pa lang graduate. And these are fine. Kaya may mga developmental pressures tayo sa mga sarili natin na pwede nating hindi ma-experience. By accepting the fact that there are certain things in life, iba-iba lang talaga tayo ng pacing.
All we need to do is to pray for these things na mangyayari in God's time. Kaya babalik na naman tayo sa sinabi ni Solomon. He has made everything beautiful in His time. Ang Diyos ang magdedetermine kung kailan ka magiging parent, kung kailan ka gagraduate sa eskwelahan. But whatever it is, whether in time or off time, okay lang yan. I highly recommend for those of you who are listening na basahin nyo yung libro ng Late Bloomers, entitled Late Bloomers by Rich Karlgaard. This is a book that teaches people na okay lang na maging late bloomer ka. In fact, many successful people in our society, magugulat ka. Akala kasi natin kapag sobrang successful, bata pa lang sila, ganun na sila. No. Marami mga super successful sa buhay na naging successful sila because they found what they love doing at a late age. Kaya sila tinawag na late bloomers. It's okay to be off time. And last one, number 3, ang tinuturo sa atin ng life course theory, we can never fully explain any person's current standing. Ibig sabihin, huwag tayong judgmental lagi. Na tuwing makakita tayo ng isang tao, meron kaagad tayong conclusion kung sino siya. Kasi we will never know kung anong pinagdaanan niya that will explain bakit siya naging ganyan. Marami mga unobservable forces that we cannot see from a person. Every time you meet somebody, hindi mo nakikita yung culture niya, yung history niya, yung personal experience niya. Ang nakikita mo lang kung sino siya ngayon. Naninigarilyo siya. Hindi siya okay manamit. Palamura siya. Hindi siya naniniwala sa Diyos. But remember, as a DevPsych major, lahat ng development ng tao, laging meron niyang pinanggalingan. Meron niyang background. And as a developmental psychologist, yun yung dapat mong binabasa. Hindi yung nagko-conclude ka ng mga bagay na nakikita mo in the shallow level, sa panglabas. Okay, let me to be specific here. When we talk about success, nakamit ka ng isang successful na tao, ang tendency natin is we make conclusions about a person based on the fact that he or she is successful. So ang conclusion natin sa isang taong successful, ang sarap naman ng buhay niya. Right? Yan yung conclusion natin. Ang swerte niya, ang sarap ng buhay niya, napaka-comfortable ng buhay niya. But what we don't know is, ano yung pinagdaanan niya? Ano yung konteksto kung paano muna siya naging successful? And the thing is, we never realize na impyerno pala yung pinagdaanan niya bago siya naging successful. Nag-focus lang tayo sa idea na successful siya, masarap ang buhay niya, that is so unfair for the person. Don't you agree? Kasi parang ino-oversimplify natin yung pagiging successful niya. As if parang ang dali-dali lang sa kanya na naging successful. Hindi natin na-realize, hindi natin na-value, hindi natin na-appreciate yung perseverance sa pinagdaanan niya para lang maging successful siya. Yan yung ibig sabihin ng picture dyan. We tend to conclude things about people in the shallow level, we fail to consider their context. That's very important in life course theory. Kaya isa sa mga skills na dapat matutunan ng isang DevPsych major is context reading. Magaling tayong mag-connect ng current development ng tao sa konteksto na pinanggalingan ng development na yon. Lahat ng pattern of development in the lifespan can be explained by the context that the person is in. Kaya ganito ang tamang framework dyan. As a developmental psychology student or major, dapat yung conclusion mo about a person naka-anchor, nakakabit sa context, sa data na pinagdaanan ng tao. Hindi yung conclude lang tayo ng conclude dito na hindi natin alam to. Context is everything in human development. Dapat alam natin yung biographical details ng tao. At yung mga biographical details na yon, i-connect natin kung sino siya ngayon. Bakit siya naninigarilyo? Bakit siya palamura? Bakit siya naging pastor? Bakit siya naging teacher? May pinagdaanan yan. At yung mga pinagdaanan niya na yon, lahat yun nakakontribute kung sino siya ngayon, yun ang dapat natin ginagawa as DevPsych majors. Karamihan ng mga tao, lalong-lalo na yung mga hindi naman DevPsych majors. Yung mga hindi naman nag-aaral ng psychology, ganito kasi.
May conclusion na hindi alam kung ano ang konteksto. Kaya ang ending, yung mga conclusions nila about this person, mali-mali. Very unfair. One good example would be President Digong Duterte. Maraming tao galit kay President Digong. Now, I'm not saying hindi tayo dapat magalit kay President Digong. Kasi marami naman talaga siya mga patterns na hindi maganda na in a way dapat nating ikagalit. Pero ang point natin dito is, bago tayo magalit, alam ba muna natin yung konteksto ni ex-president kung bakit siya naging ganyan in the first place. Dapat ganyan mag-isip ang isang DepSych major. Iko-connect mo. Si ex-president, mura ng mura. Si ex-president, ganito ang pananaw sa mga babae. Again, hindi maganda yon. Pero alamin mo muna, bakit ba siya ganyan in the first place? Ano yung konteksto niya? Ano ba yung childhood niya? Ano ba yung mga early experiences niya? Saan ba siya nag-aral? Sino ba yung mga kaibigan niya sa Davao? Kolektahin mo yung mga data na yon, i-combine mo, and then i-connect mo yan kung sino si ex-president Digong ngayon. To explain bakit ganun yung patterns niya. Context is king in life course theory. Kaya nga in connection to this, why do we allow God to judge a person? Di ba, very familiar, very popular yung ganyang statement, only God can judge me. Why do we allow God to judge us? Because God knows the data that we have. Because He made us. He can see everything. You know when I sit and when I rise, you understand my thoughts from afar. Ang Diyos, lahat ng data about us meron siya. That's why when He makes a judgment about us, about who we are right now, 1,000% tama yung judgment niya. Because He knows the context where we came from. He saw everything. So we allow God to judge us. Nagigets nyo? Yun yung idea. Bago tayo mag-judge ng tao, before we form certain conclusions about a human being, as a DepSych major, dapat siguraduhin mo na yung conclusion mo naka-anchor, naka-connect yan sa konteksto nung taong yon. Hindi yung judge ka lang ng judge about the person independent of the person's context. Saan muna siya nanggaling, ano muna yung family background niya, kamusta yung naging childhood niya, ano yung mga naging school experiences niya, so on and so forth. Alright? So that ends my lecture on life course theory. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions or other examples, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Until the next lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.